At this time, meron ng mga isyong bala ang press sa kanila na kailangan nilang masagot ng maayos. The Final Four girls and the Final Four boys meet the press on Starstruck Shoutout. Sa 17th floor hall ng GMA Network Center, naganap ang muling paghaharap ng survivors with the members of the press na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Standard, Malaya, Daily Tribune, Business Mirror, Abante, Abante Tonight, Bandera, Pagmasa, Filipino Star Ngayon, Philippine Entertainment Portal at pati na rin mula sa GMA News at celebrity-oriented talk shows Star Talk at Showbiz Central. Pero bakit? Let the survivors answer that for us. Oo nga pala, no? Para saan kaya to? Pina-experience nila sa amin na kung gaano kahirap i-handle ang press people. Which is, hindi ko naman nakita na mahirap. We're so close to the finish now. Para makilala kami ng husto kasi nga po palapit na ng finals. Tingin ko po, ito po yung way na first hand po mula sa amin talaga nanggaling yung, you know, yung mga things about us. Yung isang press conference to this conference, malaki talaga yung growth namin as people, as artistas. Bilang test, simultaneous na pinagulong ang pocket interviews with the print media. With matching pictorial pa. The on-cam interviews with the various shows. Masaya, good experience siya. Na mabait sila talaga sa akin. Kasi di ba yung iba plastic, sila yung mata nila. I'm contented kasi walang maraming like mga sira-ulo ng tanong nila. Most gave their honest opinions about me na para sa akin hindi ka manalo. Pero I welcome that. I'm happy. Because it's more experience for me. Tsaka good thing kasi yung mga issues na nakakabit sa akin, tinanong nila, which is na-clarify ko, na-defend ko yung sarili ko. Nahirapan po ako kasi mahirap po siya kasi alam ko po, iba-iba po yung makakaharap po tayo. I mean, iba-iba po yung personalities nila and iba-iba yung gusto nila malaman. So for me po, na-challenge ako kung paano po ako makikitungo. Plus, pinakanta pa sa kanila ang jingle ng Starstruck on the side. Come on everybody, they're the brand new stars, they all have it and they're giving it, yeah. Hold back, dream, believe, survive, Starstruck fly. Kung ang mga survivors mostly natuwa, ang press naman kaya, we'll find that out. Plus, ano kaya ang pinakamahirap na question na naibato ng press sa survivors? Sa pagbabalik. Strength. No holds barred ang session ng Survivor 8 with the press. Ano kaya ang pinakamahirap na issue na ibinato sa survivors? At paano nila ito nalusutan? Alamin dito sa Starstruck Shoutout! So Rocco, ano ba ang pinakamahirap na tanong na hinarap mo? Kaya mo ba, deserving ka nga ba maging Ultimate Male Survivor? Kaya mo ba tapatan yung mga nagawa nila Mark Heras, Aljur, Mike Tan? In my opinion, yeah. Kaya ko. Kakayanin ko. Si Diva faced a similar dilemma, but not exactly. Sa tanong kung kaya niyang tapatan ng mga past Ultimate Survivors, very beacon ba ang sagot na? Kung sila andun na, kami papunta pa lang. So wala akong masasabi kung mapapantayin ko ba sila o mapapantayin ko ba yung success nila. Si Sarah, nahirapan sa tanong na, Sino yung tingin mong makakalaban mo sa kung makasama ka sa Final Four, gano'n. Tapos ang hirap kong sagutin, lahat po sila close ko. while si Steven, tinanong raw tungkol sa magiging resulta. Who do you think is gonna win? Kasi for me, like, you don't know who's gonna win. Kasi like every time, like there's parang like twist and turns, like it doesn't always happen like you think it should. For Enzo, pretty obvious kung anong tanong ang bubunuin niya. Of course, di po mawawala yung sinasabi nila about my family, na yung family ko po may kaya. Di po namin gagawin yon, and I'm here not because of them. I'm here because of my dream, my passion. I'm here to create my own identity. Gusto ko talaga performing. Anyway, si Rox naman mukhang nahihirapan sa balancing act of handling the press. Sabi po kasi niya sa akin, bakit ka mananalo ganyan? Tapos ayaw niya ng mga showbiz answers at gusto niya bakit? Ano ba yung meron ka talaga? So kailangan in a way magyabang ka rin. Pero yun nga po, doon ako nahirapan na ibabalanse ko na hindi naman mayabang yung tingin na to sa akin. Out from left field naman ang ipinukol na issue kay Ian. I heard rumors that bading ka. Pero hindi ako talagang bading kasi
Kung pwedeng ako parang magalit ako sa tanong, like parang, bakit magsabi ka ganyan? Pero like, alam ko talaga hindi yan totoo. So I was just nonchalant. I was like, kasi, alam ko talaga ako hindi ako maling kasi I know myself, I'm true to myself. Tapos, alam mo talaga, I like girls, of course. Si Nina, mukhang inililinya na ng press na maging karibal ni Iwa. Sabi po sa akin, kaya mo bang ginagawa ni Iwa? Mga magpapasexy, ganyan-ganyan. Sabi ko po, di ba gusto ko pong mag-action movie? Siguro opposite naman po, para merong magkaiba yung character namin sa loob ng GMA. Meron ng dalawang Haponesang kaibang character. Winner sa Q&A, di ba? Pero did it manage to charm the press? We'll find out dahil ang press naman ang gagamit ng shoutout box sa pagbabalik ng Star. Talent ring matatawag ang pag-handle ng mabuti sa mga press. Sino kaya nag-succeed? The press now reveals sa Starstruck Shoutout. Pagkatapos ng Meet the Press session ng Survivors, binaligtad namin ang laro at let the press try out the shoutout box at ito ang kanilang ni-reveal. Ang pinaka-charming sa press, sa tingin ko sa kanilang 8, sa girls si Nina Kodaka, kasi simple lang siya. Hindi siya nagtatry na i-please kayo. Basta natural lang siya. Si Ian Patterson, ang cute niya magtagalog. Nakikita mo sa kanya na gusto kanya i-please every time. Kasi Enzo. Sa mga babae naman, obvious na obvious, ang pinaka-charming sa lahat, si Diva. Lahat sila magiliw sa press. Lalo na itong si Nina na Japanese, Filipina. Nakakatuwa siya pag sinasabing, ay, ayoko pong matanggal, please. May charm si Enzo. Sa girl, yung Rox. Nina. Pinaka-charming sa press, si Rox. Parating nakangiti. Tapos, ang ganda nung pagsasalita niya. Tapos, I also admire the sincerity of Diva. Number 1, Ian Patterson. He was very charming. He was very articulate. At the same time, he looks you in the eye. Who amongst the lady, it has to be Rox. She's also very intelligent, very articulate, and very, very spontaneous. Number 1, si Rox, si Steven, and then Diva. Si Nina rin, medyo... Aba, mukhang nakipag-charm offensive si Rox. Pero si Rox, yun, nandun siya sa parang tinatagan, borderline ng charming tsaka plastic. So, hindi ko alam kung totoo yung pinapakita niya. Ay, borderline. Pero meron kayang survivors na sa tingin ng press cross the line to plasticity? Pinaka-plastic parang feeling ko is Diva because she comes off as very confident, overconfident in fact, and parang feeling nila talaga siya yung winner. Safe lang kanilang mga sagot, tsaka very standard, kasi baguhan. Sa girls, si Rox Montealegre, kasi parang marunong na siya rin siya maglaro sa press. Sa boys naman, si Rocco Nasino, parang sanay, unti-unti na siyang nasasanay sa takbo ng showbiz. Marunong na rin siyang makipaglaro sa mga nakakausap niya, lalo na rin sa press. Pwede kanyang i-control dahil sa kanyang charm. Pero ito ang plastic bombshell. I think the boys, may kaplastikan sila kasi when yung dalawa sa kanila tinanong ko tungkol sa love life, feeling ko hindi sila nagsasabi ng totoo. Like si Enzo, feeling ko is not telling the truth na wala na sila ng girlfriend niya. Feeling ko mas usapan na nila yon. Si Rocco, sabi niya wala na rin sila ng girlfriend niya. Pero may mga kaibigan kasi ako na kakilala yung girlfriend niya. Yun, ang sabi sa akin, yun nga, girlfriend pa rin daw yun. May ganon? May kumanta kayang informant tungkol sa isyong ito? We don't know. Pero sigurado sa Sabado, may kantahan at may kwento. At bukas, get to see paano nagawa ang music flick na ito. This is Starstruck Shoutout.